Yo, check, kamusta? Sana ayos lahat, no? First day of, April. First day of the month. Yun, alam ko madami mag-ano dyan, April Fools. Pero, hinay-hinay lang sa pantitrip. Sana yung, hindi harmful na pantitrip. Yung lang, masayang pantitrip lang. Iwasan natin na yung mga harmful na trip para lang maging nakakatawa para sa iba. So hassle yun. Yan lang, gumawa ako ng video, testing ako ng product review. Sorry, sumisingot pa yun. Bagong gising kasi. Yun, testing ako ng product or magte-testing ako mag-product review. Sanayin ko lang yung sarili ko. Hindi to sponsored. Trial lang. Medyo nahihiya kasi ako sa ganito, tsaka natatawa ako. Pero mali natin, di ba? Meron lang akong iti-testing na instant coffee muna tayo. Kasi lazy bro eh. Natamad ako mag-bro ng pang pour over. So, yan. Culture Blends white coffee. Yan. Gawin natin, isundin lang natin tong nasa likod na serving suggestion. Ayan, meron. Sana makita. Yan. Sundin lang natin yan. So, kailangan pala niya ng 180 ml na hot water. So, gamit tayo ng timbangan. Saglit lang, kunin ko lang. So, yun. Ito na yung timbangan. Nag-init na rin ako ng tubig. Yan. Kuha na tayo ng mainit na tubig. So, pag ganito, ang tinitimpla ko talaga, 2 sachet palagi. Para mas ma-enjoy ko yung kape. Pero gawin natin siyang honest as possible kung paano natin siya re-reviewin. Kung dumating man yung time na magre-review tayo ng sponsored na or padalang products, honest as possible pa din. Ganun naman talaga kasi bilang business owner at saka nagde-develop ng product, yung constructive criticism, malaking tulong yun para sa product development. Kasi paano mag-improve yung product or in-explore nila para mag-improve yung product. Kaya sila babato sa mga magre-review. Paano yun magagawa yung purpose nila kung gagawin natin na filtered yung pag-review natin dahil feeling natin kailangan natin gandahan yung sabihin natin. So, yun. Dumating yung panahon na magre-review tayo ng mga products. Yun. Honest as possible yung gagawin natin palagi. Hindi tayo matatakot na magsabi ng to improve. Pero lang din, be gentle and humble lang din sa pag-arrange ng mga words kasi baka mamaya bagra yung pagsabi natin na pangit naman ito, which is hindi naman din maganda, diba? So, din yun, offensive din. Kailangan din, in a nice way or in a humble way din. So, yun. Kuha lang tayo na 180 ml. Kasi yun yung suggestion nila. Susundin natin yun para mas matikman natin yung talaga, lasa niya. Gagawin ko dito 100 na mainit. Buti may timbangan ako na. Hindi kasi ako umiinom ng sobrang init. Madaling mapaso yung yung dila ko. Tapos pag napaso ako, hindi ko trip yung pakiramdam na yung parang nawawalan ng panlasa. Hindi ko trip yun na iirita ako sa ganun kasi
imbis na ma-enjoy ko yung pagkain. So kasi nalalasahan yung pagkain, pero dahil sa init hindi ka na siya magagawa. Yan, 100, haluin na muna natin. Tapos 80 lang na room temp na tubig. Dahan lang. Op. Yan. Pakita ko sa inyo. Dadagdagan ko pa din naman to ng isang sachet kapag ka natikman ko na. Kasi hindi ko ma-enjoy yung ganito kaunti. Kaya pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, hindi 180 eh. Diyan makita. Ay, di din pala makikita. Pero yan, 180 yan. Yun, tignan natin. Yan. Wait lang, nakagulo. Yan. Subukan na natin to. Check ka lang dito. Balik kayo ng cupping spoon pa yung gamit ko. Tinamad na ako bumaba eh. Tsaka yung review na to, mahaba yung video. Lagi na lang mahaba yung video ko no? Pero kasi paano yun magiging honest as possible kung bibilisan ko lang din. So, ayan talaga. Sana hindi mainit. Yun. Okay naman siya. In a sense na instant siya. Pero creamy yung output niya. Tapos yung lasa ng kape andun. Tapos hindi siya matamis. May sweetness siya. Pero sakto lang. Ano pa ba? Para sa mahilig sa pag nag-instant ako, kasi kung pansin nyo lagi yung Nescafe na creamy white yung inaano ko. Kasi yun yung type ng panlasa ko sa instant eh. Yung makream. Pero ito dahil ano nga siya, isa lang siya. Tapos sinunod natin yung yung serving suggestion. Ox naman, balancing balance. Maganda yung suggestion nila na nasa 180. Yung tubig, sorry. Ayun. Yung lang, yung temp lang ng tubig na nandito, hindi ko siya nasunod. Kasi boiling water yung ginamit ko. So, di ko alam kung may epekto yun. Pwedeng mali ako sa part na yun. Pero, para sa sa balanse na nahanap ng panlasa ko, yung hindi ganun ka-cream, andun yung creaminess niya. At the same time, hindi na overpower yung kape, tsaka yung tamis niya. As in, sakto lang, para sa akin sa taste preference ko lang naman yun. Siya, parang mas ako nito, para sa 14 pesos, tapos isang 14 pesos siya, sa Alphamart ko siya binili. So, pwedeng mas mahal or mas mura sa ibang nagbebenta. Pero yun, baka mag-transition ako dito sa bago kong discover na to, kasi yung isang sachet niya okay na eh. Hindi katulad dun sa nakasanayan ko na tinitimpla, yung overly yung creaminess niya tsaka yung tamis niya to the point na minimal na lang yung nalalasahan mo na kape. Dito kasi balance eh. Pero siguro ito-tone down ko lang ng konti yung dami ng water. Siguro asa 160 or 150 lang yung gagamitin ko na tubig. Kasi para sa akin medyo na siya eh.
manipis or watery dun sa 180 ml. Pero all in all, para sa instant coffee na 14 pesos, okay na. Pwede na. So, yan lang kung trip nyo i-try. Ito. White coffee na culture blends. Meron din tong mocha. I-try ka ng mocha nung nakaraan. Pero, ano siya. Di ko siya ginawa ng sa yung instruction. Dalawang na kaagad siya. Dalawa na kaagad yung kinuha ko. So, yun lang. Ayos din. Try nyo kung trip nyo. Tapos, pag sa ganito, mas okay na sundin nyo kung may serving instruction sa likod. Kasi minsan, pag tayo lang nagtimpla, at minsan tumatabang or sobrang tumatamis. Tapos, mali pala yung ginagawa nating ratio. Nadjudge natin ng mali yung product. So, yun lang. Ingat kayo palagi.